tinatawag ka at isinusugo. Mapagpalang araw ng Sabado, kapanalig, ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni San Ambrosio, obispo at pantas ng simbahan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at mga nayon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga, nagpapahayag ng mabuting balita ng kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang makapal na tao, naawa siya sa kanila sapagkat hirap sila at lupaypay na parang mga tupang walang pastol. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani." Tinawag ni Jesus ang 12 niyang alagad at binigyan sila ng kapangyarihan sa maruruming espiritu para palayasin ang mga ito at pagalingin ang lahat ng sakit at karamdaman. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay. Palapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin ang may sakit, buhayin ang patay, linisin ang mga may ketong, at palayasin ang mga demonyo. Ibigay ninyo ng walang bayad ang tinanggap ninyo ng walang bayad." Malayo-layo ang nilakad ng mga taong lumapit kay Jesus. Pagod na sila, gutom, at mga may sakit. Naawa si Jesus, kaya pinagaling ang kanilang mga karamdaman at ipinahayag niya sa kanila ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Madali namang magagawa yon ni Jesus ng mag-isa, ngunit hindi ganon ang ginawa niya. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga apostol. Binigyan niya sila ng kapangyarihan laban sa masasamang espiritu. Magpagaling na nga mga sakit at sinugo niya sila upang mangaral. Kasama pa rin natin sa ating paglalakbay si Jesus. Tinitingnan niya ng may mga habag ang mga dukha, mga nagugutom, mga biktima ng digmaan at karahasan, ng mga may sakit. Gaya noon, isinusugo din niya ngayon ang kanyang mga alagad upang ipahayag ang mabuting balita. Sino ang mga alagad na ito? Kapanalig, hindi ba sumagi sa isip mo na isa ka sa mga alagad na isinusugo na Jesus ngayon? Maaari mong sabihin, "Sino? Ako? Hindi pwede. Ayaw kong maging pare, relihiyoso o church worker. Hindi ko feel na isinusugo ako ni Lord." Kapanalig, sa pamamagitan ng binyag, naging anak tayo ng Diyos at nakibahagi tayo sa misyon ni Jesus. Lahat tayo ay may misyon na ipahayag ang kaharian ayon sa karisma ng bawat isa. Sa katawan ni Kristo, sabi ni San Pablo, marami ang mga karisma, ngunit lahat ay itinalaga upang itayo ang katawan. Ang iba ay itinalagang mga apostol, ang iba ay mga guro o mga manggagamot o katulong o mga tagapangasiwa at iba pa. Ano man ang ating hanap buhay, kung iaalay natin ito sa Diyos at gagampanan ito sa diwa ng paglilingkod, natutupad natin ang ating misyon. Ganyan natin ipinapahayag ang Ebanghelyo kung saan tayo nagtatrabaho. Oo, kapanalig, bawat isa sa atin ay tinatawag at ipinapadala. Isang malaking pribilehiyo ito, ang maging lingkod ng hari. Sa katapusan ng ating buhay, kapag masasabi nating mission accomplished, sasalubungin tayo ng Panginoon ng maligayang pagdating sa aking kaharian at madarama natin ang kasiyahang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ng loob na tanggapin ang aming misyon at gawin ito ng mabuti dahil sa pagmamahal sa iyo.
Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offering at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at ang iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari ninyong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadali rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at isasama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Ama naming makapangyarihan at maawain, buksan mo ang aming mga puso sa pagsalubong sa iyong anak. Alisin mo ang mga bagay na humahadlang sa amin sa pagtanggap kay Kristo ng may kagalakan, upang makapiling siya kasama ng Espiritu Santo magpakailanman. Amen.